morning. Magandang umaga. Okay. And while not a member of the bicameral Congress Committee, I will share any and all information. Mag-share daw siya ng information. Di ba? Meaning to say, one way of saying na malinis siya. No? Because as you see, the mandate of ICI based on EO 94 is for us to investigate. No? So, para kaming pulis. Nakakita ka na ba ng pulis na nag-iimbestiga na may medyang nakakover? Hindi naman eh. Okay man yang sinabi niya. Kasi po para lang nang i-investigate, hindi kailangan maisa publiko. Pero ang kinatakakutan ng taong bayan, baka may padulas na mangyari. At may usapan behind the di ba? After the hearing, di natin alam. Okay. Heto po, update po tayo ngayong hapon, no? Pag-usapan natin una itong si Liza Araneta Marcos, ang ating First Lady. Naispatan po na nag-attend ng mass ng dilawang pare na itong si former Archbishop Tagle dahil sa Jubilee year. Ayan, spotted si F. Eliza. Ay nako. May comment lang ako dito ha kasi binalita ito eh. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ay nako, yung buhay natin, no? Eto, pangalawa natin pag-usapan. Ito si Erwin Tulfo. Ano ba si Erwin Tulfo? Anong nangyari kay Erwin? Itong si Erwin Tulfo ay hinamon itong si Orly Guteza. Kung naka-remember kayo ni Orly Guteza, ito yung tumistigo, no? Parang nilabel pa na witness raw ni Marcoleta. Gawa pa silang witness raw ni Marcoleta na siya yung nag-expose na naghahatid sila ng pera, no, ng basura sa bahay ni Martin Romualdez. Ngayon ay hinamon ito ni Erwin Tulfo ngayon. Hinamon ito ni Erwin Tulfo kasi si Erwin Tulfo na yung Blue Ribbon Committee. Mamaya pag-usapan natin ito. Okay, pag-usapan natin yan. At ano pa bang meron dito? Ito. Ang panukalang budget na 6.793 trillion national budget sa 2026 pasado na ng Kamara. Pasado na raw sa Kamara. Ang tanong, pasado na ba sa taong bayan? Kung pasado yan sa Kamara, delikado tayo niyan. Pasado na sa Kamara pero sa taong bayan, ano kaya? Pasado ba sa taong bayan? Di ba mauulit na naman ang korupsyon? At ito, breaking news. Meron po tayong breaking news. Si dating House Speaker Martin Romualdez nagpakita na at nagsalita sa ambush interview dahil umattend po ito sa hearing ng ICI. Mamaya ipakita natin yung video na yan, okay? At last but not the least, pakinggan po natin itong interview ni Miss Karen Davila patungkol po dito sa ICI investigation na itong si Singson po ay in-interview niya, okay? Para raw sa mga transparency eklavu. Tingnan natin kung gaano ka-transparent. So yun po ang mga pag-uusapan ngayong hapon na ito. Maiinit ito lahat eh. Okay? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads,
o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Eto, namimiss nyo ba si First Lady Liza Araneta Marcos? Namimiss nyo, di ba? Ito. May balita na patungkol sa kanya. Ito, si First Lady. Ito, First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan. Binalita ito ng Daily Tribune. At sabi dito, as the Catholic Church celebrates its Jubilee year, First Lady Liza Araneta Marcos attended Mass in Rome, Italy, officiated by none other than the former Archbishop of Manila, His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle. Ayan. Hashtag Daily Tribune, hashtag Liza Marcos, Liza attends Jubilee celebration. At nagkita-kita itong si Archbishop Tagle at si F.L. Liza. Di ba? Alam niyo ba, bakit ako natatawa ko dito, Unang-una, nung panahon ng election sa 2022, itong si Archbishop Tagle kasi, maingay ito Maingay at kung ano-anong mga sinasabi ng mga Marcos. Di ba? Maingay. Alam niyo naman, yung mga dilawan, ang mga... obvious na dilawan naman itong si Tagle, di ba? So ano ang script ng mga dilawan? Ang script ng mga dilawan, Marcos, magnanakaw, isauli yung ill-gotten wealth. Yun ang banat nila dati sa 2022, yung panahon ng kampanya, yung Uniteam pa. Itong si Tagle, ang isinuportahan nito si Leni Robredo. Kung makabanat ito ni Marcos, dati, wagas. Sobrang wagas. Di ba? Ngayon, na parang nag-away na ang mga Duterte camp at hiwalay na nga dito sa mga Marcoses at parang dahil sa itong nabudol nga itong mga DDS at parang kinakampihan na ni Marcos Jr. itong mga dilawan at marami. Isa na dyan, si Dilima nakalabas. Di ba? Sa under the administration of Marcos. Di ba? So, syempre maraming mga magagandang nangyari, Si Duterte nakulong. So, tuwang-tuwa naman ito mga dilawan kasi pabor sa kanila. Parang ang ayaw nang bumanat sa mga administrasyong Marcos, di ba? Dito mo talaga makikita ang isang pare na walang paninindigan. Sorry, Father, ha? Usaping politiko lang ito, Kung binabanatan ka namin, dahil naman sa politika. Pero about mga religious na mga usapin sa pang-araw-araw na hangang-hanga kami sa mga pare. Malaki po ang respeto namin sa mga pare. Pero sa usaping politika, ay masasabi ko, Father Tagle, wala kang isang salita. Yan lang ang masasabi ko dyan. Kasi, dapat consistent ka. Kung ano yung banat mo noon, sa panahon na binanatan mo yung mga Marcos sa 2022, hanggang ngayon, babanat ka pa rin, di ba? Kung corrupt ang mga Marcos sa sinabi nyo noon, dapat sasabihin nyo yan dapat ngayon. Di ba? Di syempre, ito namang si First Lady Liza Araneta Marcos, she is confident now na mag-attend ng mga mass wala na siyang pakialam kung dating kalaban namin itong mga pare na ito, pero ako mag-a-attend ako kasi confident na siya, kasi tahimik na sila. Eto nakita na sila. Kaya nga sabi ko, same feather flocks together. Ano ba sabi dito? Liza attends Jubilee celebration. Buti naman. I think that is the time kasi pari ka naman Archbishop Tagle, Dapat humingi ka ng
sorry. Okay? Mag-sorry ka naman kay Liza sa mga banat mo noon. Pari ka, di ba? Marunong nga tumanggap ng yung ating marunong ang tumanggap ng sorry yung ating Panginoon. Ikaw mag-sorry ka rin, di ba? Oh, sorry Liza. Kaibigan na tayo. Kinalimutan ko na yung banat ko sa iyo doon. Ganon. Di ba? Good for them. Good for them. Punta tayo sa next. Wala lang. Natuwa lang ako na nagkita sila. Natuwa lang ako. Ito. Itong si Erwin Tulfo ngayon ay parang bumabawi siya na wala sa lugar eh. Ito, binalita ito. Erwin Tulfo, Acting Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo has dared security aid. Dating security aid ito ni Martin Romualdez turned whistleblower Orly Guteza to surface and attend the next scheduled hearing on the flood control corruption scandal. Itong si Orly Guteza, kung matatandaan natin, ito yung tawag dito, security aid ni Martin Romualdez. Martin Romualdez o Zaldico? I think Martin Romualdez, no? Correct me if I'm wrong. Isa doon sa mga ibinulgar dito ni Orly Guteza ay naghahatid sila ng basura with is pera sa bahay po ni Martin Romualdez. So, syempre, malaking revelasyon yon. Pagkatapos doon, nagka-issue yun, di ba? Pero in-explain na yan ni Marcoleta na yung pirma na doon sa parang validation ng kanyang sa isang lawyer, nagka-problema yun, di ba? Kasi si Marcoleta, kusang loob itong pumunta kay Marcoleta para mag-testigo. Ngayon, hinamon ito ni Erwin Tulfo na Guteza, stop hiding. Huwag ka raw magtago, Orly Guteza. At i-prove mo yung mga kickback claims mo. Di ba? Sa akin naman, Senator Erwin Tulfo, wag mo naman ganyanin si Orly Guteza na parang pinipressure mo, tapos parang binabanatan mo na stop hiding. Alam mo naman, anong sabi niya? Hindi nga siya nangangailangan ng witness protection program kasi kaya niya, di ba? Mag-isa lang siya. So, hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit he is very particular sa kanyang presence, no? Kasi alam niyo naman, yung ganitong klaseng tao na si Orly Guteza, wala namang kayamanan yan sila. Ordinaryong tao lang yan sila, no? Na hindi man yan mga mayayaman. So, alam ko ito mga ganitong mga training nitong mga security aid. Siguro, ang kadahilanan dito na nagtatago siya muna ay inuuna niya ang kanyang seguridad. Di ba? So, wag mo namang stop hiding, parang ipanamukha mo pang takot si Orly Guteza. Ngayon, hahamunin kita, Erwin Tulfo. Kung sino ang mas matapang sa inyo ni Orly Guteza. Tingnan natin, Erwin Tulfo, kung mapapatawag mo sa Senate Blue Ribbon Committee mo, yan si Martin Romualdez at si Zaldico. Tingnan natin. Di ba? Kasi kung tatanungin nyo ang taong bayan, sino ang mas matapang? Ikaw, Erwin Tulfo, or itong si Orly Guteza? Mas matapang itong si Orly Guteza. Dahil sa pagmamahal niya sa bansang ito, in-expose niya ang kabalustugan nitong mga government officials na ito. Di ba? So, kung ako pa sa iyo, Sir Erwin Tulfo, kayo po ang nangangailangan kay Orly Guteza na mag-testify o kung ano man ang nalalaman niya, isiwalat doon sa Blue Ribbon Committee.
Kayo po nangingailangan sa kanya. Huwag mo namang sasabihin na, stop hiding, prove your kickback claims. Di ba? Demanding ba? O parang minamaliit mo yung tao. Hindi po maganda. Ikaw nga parang takot eh. Mas parang sinabihan mo si Orly Guteza dito na si Orly Guteza walang bayag. Tingnan natin kung ikaw ay kaya mo bang ipatawag si Martin Romualdez at questionin, tanungin, di ba? Kasi amo mo yan dati, di ba? Kaya mo ba? Kasi amo dati niya yan eh, si Martin Romualdez, at kaya niyang nag-testify kung anong ginawa nila dati, di ba? So, kayo pa yung nangangailangan sa kanya tapos kayo pa yung masakit magsalita. Yan, barubal yung mga tao to, no? Wala rin mga respeto ba? So, kung ako sa'yo, Orly Guteza, no? Hamunin mo rin si Erwin Tulfo. Kasi mayabang eh. Kilala naman natin yung mga Tulfo, mga mayayabang eh. Mayayabang yan eh. Diba? Wag na tayong magbulahan. Mayabang ang mga Tulfo. Magaling lang sila sa kanilang mga programa, no? Okay yung mga programa ninyo na tumutulong kayo sa mga inaapi, mga mahihirap, okay yun. Pero yung mga ganitong style na nandito na kayo sa politics, yabang lang naman ang ano ninyo eh. Hanggang yabang lang kayo. Sa programa nyo, siyempre, ano kayo, may authority kayo kasi programa nyo yun eh. Dito kayo magmamayabang sa Senado. Tingnan natin kung anong sasabihin ng taong bayan, di ba? So, hindi po maganda ang ginawa mo, Erwin Tulfo, na parang minamaliit mo yung tao tapos kayo pa yung nangangailangan sa kanya, di ba? Eto, panoorin nga natin bakit naaprubahan itong 6 trillion na budget ng budget 2026 ng bansang Pilipinas. Okay? Pasado na raw sa Kamara. Wow! Nakapasa na sa Kamara. Pero sa taong bayan, bagsak siguro. Ito yung balita. Pasok! Lusot na sa Kamara ang panukalang higit 6 trillion pesos na 2026 budget. Tuluyan na ring tinanggal sa pondo ang alokasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Pero inaalmahan naman ng ilang kongresista ang pagpapanatili ng 200 billion pesos na unprogrammed funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa botong 287 na kongresista, aprobado na ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Ibinida ni House Appropriations Chairperson Mika Swansing na wala na silang inilagay na pondo sa flood control projects. Tuluyan na kasi nilang malinaw yun ha. Wala na silang inilagay na budget, pera sa flood control. Wala na silang nilagay ha. Kasi nagka-issue na eh. Di ba? Saan lilipat? Alamin natin kung saan ito lilipat. Play. Patang malaking bahagi ng higit 255 billion pesos sa tatlong pangunahing sektor. Kabilang dyan ang dagdag na 56.6 billion pesos sa edukasyon, 90.7 billion pesos sa kalusugan, at 53.7 billion pesos naman. Ito wala silang nilagay na pondo sa flood control. Ako dun eh. Dapat nilagyan sana. No? Kasi po, mahihinto yung kapag alam na nga natin na lagi nang bumabaha, tapos ihinto pa itong mga flood control na ito, wala pa rin tayo. Kapag uulan na naman, baha pa rin yan. Tingnan nyo. Kapag uulan na naman, maya-maya, babaha pa rin yan. Kasi instead na i-repair natin yung mga ghost projects, i-repair natin yung mga nasirang mga substandards na mga proyekto, wala nang pinunduhan. Dahil natakot na silang punduhan kasi baka ikokorap. Hindi ganyan sana eh. Dapat ponduhan nyo pa rin pero bantayan na for the second time. Di ba?
Pero wala tayong magagawa. Yan ang ginawa nila. Ang ngayon, ang budget for the flood control projects napunta po dito sa Department of Education, which is tama naman. Ang pinakauna sa talaga yung edukasyon, no? Then 90 billion naman sa Department of Health, which is tama rin kasi kalusugan niya ng mamamayang Pilipino. Tapos 53.7 billion Department of Agriculture. Okay? Mamaya may sasabihin ako dyan. May i-react ako. Sa agrikultura. Dahil sa karagdagang ito, 1.28 trillion pesos na ang magiging budget ng Department of Education sa 2026. Ito na ang pinakamataas na budget ng DepEd sa kasaysayan. Nakamit din So meaning to say, ang Department of Education ngayon, itong taong 2026 ang pinakamataas na budget sa kanila. ito ang target ng pamahalaan na maglaan ng 4% ng gross domestic product o GDP sa edukasyon. Sa kabilang banda, 12 kongresista naman ang bumotong hindi pabor sa panukalang budget. Kabilang dyan ang Akbayan Party List, Makabayan Bloc, Mamamayang Liberal Party List, pati na sina Congressman Kakabag-Aw, Edgar Erice, Crisel Lagman, Leandro Leviste at Paulo Marcoleta. Ilan sa kanila ang tinutulan ng pondo dahil na rin sa hindi pagtanggal ng higit 200 billion pesos na unprogrammed appropriations na kinakastigo ng karamihan sa minorya. Hindi pa rin natutuldukan ang korupsyon. Hindi malinaw kung paano ito gagamitin at kung saan ito mapupunta. Hindi lang dapat ito i-zero, kundi dapat ay no, wala na dapat ang program fund sa General Appropriations Bill. Naging pugad tuloy ito ng mga ghost, substandard, and overpriced projects. Giit naman ng Makabayan Actually, may point sila dyan, ha? May point sila. Bloc, pagpapatuloy lang sa anilay corrupt na pork barrel system ang inaprubahang pondo. Hindi raw ito pagbabago kundi pagpapalakas anila ng sistemang korupsyon na Kasi may mga unprogram pa eh. Doon pa rin mapapasok yung mga kawat-kawat. Totoo yan. yaman ang mga political elite. Pero ayon kay House Speaker Bogie D, malinaw na may transparency ang bawat proseso. Pero ang paninindigan nila, i-approve na yan yung unprogrammed funds kasi transparent naman eh. Diyan, transparent dyan. Pero pagdating na sa on the field, nandun na yung busog na bulsa. Sa pagpasa ng budget. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim. Sa ilalim nito... kahit pa sa liwanag yan, Bogie D. Kahit sa liwanag pa yan. Maliwanag eh. Ayan, harap-harapan. Ang liwanag, mas okay silang mangawat dyan. Kasi liwanag eh, di ba? Kasi ang ipinagmayabang nila, maliwanag, transparency, bakit yung dating 2025 budget sa dilim ba kayo budget hearing? Liwan. Wala, kung malulusutan pa rin yan, may corruption pa rin dyan kung gagawan yan ng paraan ng mga buhaya dyan. Walang naitago, wala ring tinago, at walang ibang layunin kundi tiyakin ng bawat... Siyempre, masasabi ko, sa 2026 budget, mababawasan talaga ang korupsyon kasi magbabantay na yan eh. Kasi sumiklab na itong issue na ito eh. At piso ng buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya naman, tinira ang aniyay milagrong nangyayari sa Bicameral Conference Committee kapag pinagsama na ang bersyon ng Senado at Kamara sa national budget. Kaya dapat daw isa publiko, pati ang sesyon ng BICAM. Sayang at sinayang ang pagkakataon na ibalik ang tiwala ng taong bayan. Trust remains a big word for all of us. Bagay na tiniyak naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na isusulong ng Kamara. We will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution. Nagbabalita mula sa frontline. Ito lang yung comment ko dito. Dahil wala na silang nilagay na pondo sa flood control, napunta sa edukasyon, sa Department of Health at saka sa Department of Agriculture.
So, ibig bang sabihin dahil hindi pinupunduhan yung flood control, wala nang korupsyon? Hindi. Ang babantayan nyo, dito na naman kayo magbabantay sa education, agriculture, at sa Department of Health. Kasi, ang virus nga marunong na mag-transfer ng, ano tawag doon? Kung, di ba, parasite at yung, anong tawag yung, basta, ano, ang virus nga marunong to, ano, di ba? Mag-transfer sila kung saan sila pwede na namang magiging virus. Tao pa kaya? Di ba? Di syempre, wala nang pondo sa flood control, wala na talagang corruption sa flood control, di ba? Zero corruption sa flood control. Paano hindi ma-zero? Wala nang budget doon. Di syempre, bantayan natin ang Department of Education, Department of Health, Department of Agriculture kasi magta-transfer ang mga buhaya. Bantayan natin yan. Diba? Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Mag-transfer lang kayo, utot ninyo. Diba? Ay, nako. So, hindi pa rin yan assurance ng taong bayan na siniro budget ang flood control, wala nang corruption yan. Hindi. Nag-transfer lang ang virus. Ang virus, ang mga buhaya nag-transfer transfer sila sa education, sa agriculture, sa Department of Health. Doon na naman yan mangungurakot. Ay nako. Ito. Si Martin Romualdez ninyo. Ito, nagpakita na. Ito, panoorin ninyo. Magandang umaga. Okay. While not a member of the bicameral Congress Committee, I will share any and all information. Mag-share daw siya ng information. Di ba? Meaning to say, one way of saying na malinis siya. Malinis siya kasi unang-una, di man pinakita na ang hearing nila, pero pumunta raw siya dyan to share information. Okay? Parang kinuha lang siya as resource person ba dyan, di ba? Tingnan nyo, gaano nila, di ba? Gaano sila takot dito. Hindi pa nila ina-hold accountable, kundi mag-share pa ng information, kakapal ng mukha. Wow! Kasi po, the way sa pananalita niya dito, ni Martin Romualdez, ang kakapal ng mukha mo, sir. Kapal talaga ng mukha mo. Parang wala lang nangyari, di ba? To help determine the truth and to give all the facts and information. Kaya raw siya nandyan kasi tutulong siya para raw mapadali itong investigasyon na ito. Paano yan? Kung mag-investigate sila para malaman kung sinong mastermind, pupunta yan sa'yo. What if ba? Tutulong ka? I will be here to help in any way. Help. Speed up the resolution of... speed up the resolution. Speed up o ikaw yung magiging dahilan dyan na hindi na pupunta yan sa'yo? Nakakatawa, di ba? Ay, nako. The fact-finding investigation of the ICI. So yung communication na kay release your Salen! Your Salen raw. Goy! Romualdez, Salen mo! So, alam nyo, hindi ko alam kung yung pag-invite ng ICI kay Martin Romualdez ay siya ba ay kino-question na ngayon sa mga nawalang pera o mga kinurakot na pera. Di ko alam kung yun po ang dahilan o kinuha ba siya dyan sa ICI to explain bilang witness. Hindi ko maintindihan, ha?
Kasi kung pupunta siya diyan para tumulong siya kung ano ang nangyari sa budget, ganyan, okay man yan. Pero until now, wala pa talagang nangyari. Hanggang ganyan lang. 'Di ba? Ilang buwan na itong investigation ng ICI? Ilang buwan na bang ICI? 1 month and a half? 1 o 2 months na ba sila? Pero wala pa ring anggulo na nakapagturo na papunta dito kay Zaldico o kay Martin Romualdez. Kasi confident siya confident pa siya na nandyan siya to speed up the So meaning to say, kung ganun po ang pananalita ni Martin Romualdez, inanalyze natin yan kasi sabi nila hindi raw open to public ang hearing. Yan ang patay tayo dyan. Di kasi open to public. Ay nako. So, ibig ba sabihin, kung si Martin Romualdez ay tumutulong sa pagsugpo dito sa corruption, kung sino ang nangungurap doon sa House of Representatives, siya raw, in-invite siya, meaning to say, wala pa ring hustisya ito. Yan lang ang akin wala pa ring hustisya ito. Kasi ang taong bayan, alam na ng taong bayan kung sino Mismo ang mga government officials, alam kung sino. Pero, kaya nga, itong ICI, useless. For me, that's my own opinion. Useless pa rin. Ulitin natin sa mga hindi nakakita. Magandang umaga. And while not a member of the bicameral Congress Committee, I will share any and all information. Hindi ka nga member sa BICAM, pero ano nangyari? Ano nangyari? To help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Parang itinanggi na hindi siya, parang ganun ba? Tinanggi na niya na hindi siya membro ng BICAM. Pero isa ka naman nandoon sa BICAM, di ba? Isa ka, nandoon ka. Di ba? Nagkamayan pa nga kayo ni Cheese Escudero. Nandoon si Grace po. Di ba? So, yun na. Wala na. Depende na yan. No? Ako, sa totoo lang, wala na akong pag-asa dyan sa ICI na yan. Sa totoo, wala na. Pati dyan sa Senado, wala na. Kapag hindi si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee, wala nang pag-asang may hustisya tayo dito sa korupsyon na ito. Yan, totoo yan. Yan ang aking paniniwala. Ito naman, no? Para magbigay linaw, itong si Singson sa ICI, in-interview ni Karen Davila. Gaano nga ka-transparent ang ICI? Tingnan natin. Pasok. Welcome back to Head Start. Independent Commission for Infrastructure member Rogelio Singson sits down for an exclusive interview with Head Start's Karen Davila. The former DPWH secretary acknowledges the tall order of probing corruption in government, but he also appeals to the public to give the ICI a chance to do its job after being criticized over a lack of transparency. Take a look. Thank you so much for this interview. Thank you for joining us. First, I think it's important that we do a bit of profile how you got here in the first place. Why did you take the job? In the past, especially in government, I've always accepted pioneering jobs. So like BCDA, walang kaparis yun, no? When we did the bidding for Fort Bonifacio, there was nothing like it, no? Even my first job was on family planning, if you will. But aside from that, this one was rather difficult to decide on because I thought I was in my last quarter of my life, no, and then last 3 minutes pa, no. So, in fact, a former boss said, "Mahilig ka naman sa self-inflicted pain." Okay. So, anyway,
And my advocacy has always been related to this thing. So I had no choice, but of course, against the wishes of my family. In fact, my wife was really crying when I told her that I had accepted, and my children, sabi niya, why did you have to bring us here? No? So anyway, so I had to apologize and pasensya na kayo. Your dad is crazy about these things, so that's it. Now, did the president ask you personally, and what did he say that made you say yes, that you couldn't turn him down? Actually, Karen, to tell the truth, there were a lot of feelers about DPWH. And I said, with the situation, I don't think I'll even pass first base in the Commission of Appointments. Kasi kung makikita mo yung mga membro nun, sila yung medyo involved, no? So I've identified 2 persons in the existing cabinet, and I talked to both of them, and of course, at the end of the day, sabi ko si Secretary Vince should be very ideal for that. He's young and he's aggressive, and he knows members of Congress and so on. So finally, nung na-appoint na si Secretary Vince, sabi niya sa akin, why don't we work together? Punta ka doon sa DOTR. Sabi ko, not my cup of tea. So finally, this ICC came about. No? So this was a hard ICI. ICC. Baka ma-ICC ka, sir. ICI. Sorry. ICI, correct. Yeah. It was a difficult decision. Yeah, but what did the president tell you? Not even directly, but only feelers. No? And I said, sure. At the end of the day, it was really also Vince Dizon who said, tanggapin mo na so we can work together. That's why we work together well. Ngayon nung napili na kayong tatlo ng Malacanang, did the president give instructions to the 3 of you? No, the instructions were given directly to the chairman, Chairman Andy Reyes. And it was very clear. The mandate was go to wherever the evidence leads you. Walang sasantuhin dito. Ngayon halos isang buwan na ang ICI. Barely. Barely. From the time the 3 of you took your oath, I want to ask you, what is your reaction, frankly, to the resignation of Mayor Ben Magalong? I'll be very candid. No? Ben Magalong and I go a long way, no? Even before this thing happened. In fact, kausap ko siya this morning. So I was really caught by surprise. No? And later on, as things unraveled, apparently talagang nasaktan siya dun sa press statement. No? And I think he said that also. No? So we continue to work for anti-corruption because he's very active. In fact, I invited him when I was active in the Management Association to speak before MAP, yung LGUs for good governance. No? So it's there. Our relationship go a long way, and not because he resigned, they also cut off. No? Pag-usapan na natin mismo ang trabaho sa ICI. Unang-una, dumarami po, sir, ang nananawagan na dapat ang ICI is more transparent. Ano po ang dahilan? Bakit ayaw ng live streaming ng ICI? Well, as far as I'm concerned, no, we have been in the past asking witnesses. We've been calling in people whose names were coming out to give us more information that will stand in court. No? Because as you see, the mandate of ICI based on EO 94 is for us to investigate. No? So, para kaming pulis. Nakakita ka na ba ng pulis na nag-iimbestiga na may medyang nakakover? Hindi naman eh. No? So, we're trying to get as much information, and they have to sign off affidavits and mga... Okay man yang sinabi niya. Kasi po para lang nang i-investigate, hindi kailangan maisa publiko. Pero ang kinatakakutan ng taong bayan, baka may padulas na mangyari. At may usapan behind the di ba? After the hearing, di natin alam. Pwede kayong bayaran kung kanong halaga. Yan ang kinatakutan ng taong bayan. Exhibits,
So that when we complete a particular case, it will stand with the ombudsman na hindi na uulitin. Remember, people are expecting that kami magpapakulong. I'm already telling you, hindi kami magpapakulong. The process, unfortunately, is from the investigation, from ICI, we bring it to the ombudsman. The ombudsman looks at it, reviews it, and if there's probable cause, then submits it to Sandigan Bayan. Unfortunately, ganun yung... Kung ganun po yung proseso, no, malaki ang chance na si Zaldico at si Martin Romualdez ligtas. Oh. Kasi baka nakakalimutan ninyo, si Martin Romualdez ay pinsan ni Bongbong Marcos. At si Romualdez, kaalyado yan ng mga Marcos at ni Martin Romualdez. Di ba? Maraming pwedeng mangyari behind the camera, behind the hearing. Yun lang masasabi ko dyan. Yung proseso natin, legally ang haba niyan. I'll tell you about 2 international gold standards for anti-corruption. This is ICAC of Hong Kong and CPIB, the Bureau on Anti-Corruption Practices in Singapore. Doon, all of this combined in one agency. Walang pasahan. So talagang sila, they can raid the house because of, and then they can bring people to jail. Isang only one body. Unfortunately, that's not how our structure is. No? Tatlo. They can even go after members of the parliament. No? That's how strong it is. Dito, I'm still at a loss. How do you get members of Congress? May inimbitahan kayong miyembro ng Kongreso, pero bago po yun, what do you think would happen if the hearings were live streamed? Ano ba ang minus? We will be telegraphing certain information, mabubulabog, no? To tell you very candidly. So, there were other members of, I've been very active in MAP, you know? So they finally understand why. Pero kung hindi naman sensitive, meetings, agreements on cooperation, we invite media. And unfortunately, we finally have a spokesperson, si Attorney Brian, who is doubling up as spokesperson and executive director. So ang usapan with him is inform the media as often as you can but hold regular press briefings twice a week. No? So yun ang utos na sa kanya. For transparency purposes. For transparency. So every time that there's something significant that comes out, so ini-inform the media, like we recommended ILBO, no, to these people. Everyone binanggit niya dun sa press release niya. No? So I think, unfortunately, as I said, we only had him last week. No? In fact, lahat ng staff doon, karamihan wala pang kuwan because the staffing pattern from DBM has not been released yet. So, Secretary Babes, do you believe that a live stream will ever be reconsidered, or yung totoo lang, the three of you have agreed not to go there? We are looking at consider two options. One, what we would refer to as executive session, where we have critical witnesses that we want to really get as much information with proper documentation, pictures, sino yung kausap, kailan, and so on and so forth. No? And other sessions, no, kung general information lang din naman yung inaasahan namin, no, we can live stream that. No? Our hearings are actually nakatape. So may pruweba. Oo, recorded. Of course. Oo. Video and voice recorded. Has there been a smoking gun? Meron na. So, ayaw lang namin ispook yung mga pwede naming habulin. Because the other remedy, as I mentioned, if we wait for the legal process, ang haba niyan.
So there are administrative remedies. No? Ito yung pinag-uusapan namin with AMLAC, with the BIR, with Bureau of Customs, with the banking system. May mga nagsasuggest nga, why don't you demonetize the 1,000? Do you agree with that? That's not for me to decide. No? You can imagine panic sa merkado yan. No? Imbis na baka mamiso o ibayad mo. Okay. Balikan natin ang kapangyarihan ng ICI based on the EO. So number one, the ICI may recommend preventive suspension of public officials. Is this correct? You can freeze assets or recommend departure orders, recommend... Not us, but we recommend to the appropriate agency. You know, like, may makuha kami information. This company has gotten so much in contracts. Where is the BIR here? No? Pwede mong habulin yan. And that's why pati yung BIR is now running after like 7 billion worth of back taxes. No? Yung hindi magbayad yung kumpiskado yung mga assets nun. No? We just met with the BOC commissioner. No? And we said, okay, yung mga hindi kompletong dokumento, confiscated na yan. No? Pero huwag munang i-release yung iba. Ill-gotten wealth yan. Yung mga ganong administrative remedies. Okay. No? So yes, we are looking at all options. Even the Philippine Competition Commission, no? There's a provision there that has very specific violations on bid rigging. No? Nakita naman natin dyan, dami niyan. No? So that we will use to the hilt. No? Now, the ICI can also endorse individuals na pwedeng sumama o sumali sa witness protection program. We have not even thought about it because personally, that's a far shot. Wala kahit sa isa sa kanila na sa pananaw niyo po ay dapat... State witness? No way. So far, yung mga lumitaw, personally, I'm talking as an individual but not as a commission because we have agreed that it has to be as much as possible unanimous. No? But kung may mga deadlock and so on, majority. No? But as I said, personally, medyo malayo from state witness as against protection lang. No? In fact, sad to say, kinantsawan ko pa si Secretary Boying. No? Sabi ko, buti pa sila, may state, may protection, no? Naka-best. Kami, wala. Alposhit. Okay. Diskaya, Bryce Hernandez, Alcantara, kahit sino sa kanila, wala. Personally, no way. They're not the least guilty. Okay, so, ayan po ha, yan lang muna yung first part nito. At ang itatalakay natin, i-emphasize natin na itong ang transparency ng ICI. So, meaning to say, siya na mismo ang nagsabi, itong si Singson, na pahirap raw na i-live stream. Hindi kaya. Kasi raw mabubulabog ang mga sasabihin, no? At ang iniiwasan nila ay pag nandoon na sa sa korte ay magagamit 'yon laban sa kanila. So, pareha lang naman sa Senado, di ba? Di ko lang maintindihan bakit kailangan talagang i-close door ang hearing. Sa akin, hindi ako personally in my own opinion, hindi po ako pabor na ang hearing po ng ICI ay hindi po isa publiko. Yun lang po ang sa akin. Okay? Leave your comments, reaction, anong masasabi nyo dito at usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share guys para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. At sa mga first time lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.